Alleluia, Alleluia. Poon ikaw ang pag-asa, ang salita mo'y ligaya, pag-asa ko sa tuwina. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin Ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sumakay si Jesus sa bangka kasama ang kanyang mga alagad. Bumugso sa lawa ang isang malakas na unos at halos matabunan ng mga alon ang bangka. Ngunit natutulog noon si Jesus. Kaya't nilapitan siya ng mga alagad at ginising. Panginoon, tulungan ninyo kami, sabi nila. Lulubog tayo. At sinabi niya sa kanila, ano't kayo'y natatakot? Napakaliit naman ng pananalig ninyo. Bumangon siya, sinaway ang hangin at ang dagat, at tumahimik ang mga ito. Namanga silang lahat ng sabi, anong tao ito? Kahit ang hangin at ang dagat ay tumatalima sa kanya. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsipo muna po ang lahat. Magandang hapon po sa inyong lahat at maligayang pagdating sa tahanan ng mahal na pong Jesus Nazareno. Pinagdarasal at binabati din natin ang mga nasa online, lalo na po mga may sakit, nag-aalaga sa may sakit, mga kababayan, kadeboto natin mula sa iba't ibang panig ng bansa daigdig na nais sumama sa misa dito sa Quiapo, sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Bigyan natin ng papuri, parangal at pasasalamat ang ating minamahal na Nuestro Padre Jesus Nazareno. Bagamat ordinaryong oras at araw, narito kayo, narito tayo, sapagkat nais natin makasama si Jesus. Natitiyak ko lahat tayo, yan ang pinaguhugutan natin ng lakas na makasama natin si Jesus. Ngunit ano po ba talagang ibig sabihin ng paniniwala natin na nais nating makasama si Jesus? Dalawang bagay ang natutunan ng mga alagad. Anong ibig sabihin kapag kasama si Jesus? At sana yun din ang ating matutunan sa araw na ito. Una, napagtanto ng mga alagad na kahit kasama si Jesus, hindi mawawala ang mga unos sa buhay. Kahit kasama si Jesus, hindi mawawala ang mga unos sa buhay. Ito sana po ang ating maalala lagi. Di po ba't minsan kaya tayo pinanghihinaan ng pananampalataya? Marahil may kakilala na tayong hindi na nagsisimba, hindi na naniniwala sa Diyos, sapagkat pakiramdam nila, baliwala lahat ng kanilang mga dasal. Baliwala lahat ng kanilang isinimba. Siguro nga inaaya nyo, magsimba tayo sa Quiapo. Ang ikakatuwiran sa inyo, ang tagal ko nang nagsimba dyan. Ilang beses ako pumapanik dyan sa likod.
Di naman gumaling yung asawa ko. Namatay pa rin yung anak ko. Nalugi pa din kami sa negosyo namin. Di po ba't, mga kapatid, minsan, yun ang ating maling akala. Akala natin, pagkasama natin si Jesus, wala nang problema. Pagkasama natin si Jesus, wala nang unos. Hindi po totoo yun. Yan ang kasinungalingan na galing sa demonyo para masira ang ating ugnayan sa Panginoon. Sapagkat kailanman, hindi sinabi ng Panginoon na kapag magkasama na tayo, wala nang problema. Halugugin niyo ang Biblia. Ni minsan hindi sinabi yun ng Diyos na kapag magkasama na tayo, ayos na ang lahat. Wala na lahat ng kontrabida, wala na lahat ng paghihirap, wala ng sakit, wala ng kamatayan. Di po yan sinabi ng Diyos. Sa katunayan, ang sabi pa nga ni Jesus Nazareno, kung gusto mong sumunod sa akin, pasanin mo ang iyong krus. Kaya nga, pag dumarating ang panahon, meron tayong paghihirap at pagsubok, huwag natin isipin na malayo na tayo sa Diyos. Sa katunayan nga, sabi pa nga ng mga spiritual directors, kapag nalalapit ka sa Diyos, mas lalo kang sinusubok. Baka sabihin niyo, huwag na lang ako lumapit sa Diyos, mas maganda pala yung malayo sa Diyos eh. No? Pero yung nalalapit sa Diyos, doon kasi lalong dinadalisay ang kanilang pananampalataya. Kaya ang unang aral ng mga alagad, kahit kasama nila si Jesus, hindi nangangahulugan, wala ng pagsubok at unos. Ikalawa, ang natutunan nila, kapag kasama si Jesus, ang lahat mapagtatagumpayan. Siguro sabihin niyo po, totoo naman yung Father eh. Kapag kasama si Jesus, kakayanin lahat. Pero alam niyo yung mga alagad, kasama na nila si Jesus, nagduda pa rin sila. Kaya nga, ano yung sinigaw nila? Panginoon, tulungan ninyo kami, lulubog tayo. Kaya napatanong si Jesus sa Nazareno, anong kayo natatakot? Napakaliit naman ang pananalig ninyo. Kasama ninyo ako eh. Bakit natatakot kayo? Madaling sabihin, kapag kasama ko ang Panginoon, kakayanin ko ang lahat. Pero pag dumating na talaga yung pagsubok, minsan nilalagay na natin sa mga kamay natin ang lahat. Minsan, nagdududa talaga tayong maniwala sa Kanya at magtatagumpay siya. Kaya't gagawa tayo ng sarili nating paraan. Totoo po ba yun, mga kapatid? Na naniniwala tayo na kapag kasama natin si Jesus, kakayanin ang lahat. Dahil katulad ng mga alagad, pag dumating ang bagyo, nagdududa tayo kung kakayanin nga ang lahat. Nagdadalawang isip tayo kung tayo'y hindi pababayaan ng Diyos. Kaya nga sa misang ito po yung pagtibayin natin. Maaari tayo maging namamanata at nagdedebosyon. Pero pag dumating ang pagsubok, nagdududa tayo dahil kala natin pinabayaan tayo ng Diyos. Nagdududa tayo kasi akala natin baka hindi kayanin at mapagtagumpayan
ang mga suliranin sa buhay. Kaya ka pinagsimba ngayon ng Nazareno, gusto niyang sabihin sa iyo at sa akin, hindi kita kailanman pababayaan. Kahit na sa mga sandaling ito, sunod-sunod ang pagsubok mo sa buhay. Siguro sinasabi ng Nazareno ngayon, huwag ka nang magtampo. Huwag mong isipin, tinalikuran kita kasi may problema ka ngayon. May dahilan yan. May pakay kaya yan ay dinadaanan mo ngayon. Pero ang gusto niyang sabihin sa atin, kasama natin siya. Huwag lang tayong bibitaw sa Kanya. Siya ang ating pag-asa at lakas at mapagtatagumpayan natin ang lahat ng bagyo sa buhay sa Kanyang panahon, sa Kanyang paraan. Tiwala lamang sapagkat siya ang mas nakakaalam ng lahat. Kaya't sa pagpapatuloy ng misang ito, sana maulit natin yung sinabi kanina nung Alleluia. Poon, ikaw ang pag-asa, ang salita mo'y ligaya, pag-asa ko sa tuwina.